Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, so kakabalita lang kahapon, yung US ay nag-request ng extradition para kay Apollo Kibuloy papuntang United States. Okay? Sa kasong kinakaharap niya doon sa, I believe, meron siyang kaso sa na-file na case doon sa California. Okay? At mukhang sabi dito sa news, sa yung counsel ni Kibuloy, dapat daw yung Pilipinas na ay mag-act para sa kanyang kaso dito sa Pilipinas bago to ipunta doon sa US, 'di ba? Oh, so let PH courts act before deciding. Oh, okay. So, alam naman natin guys, gaano katagal ang hustisya dito sa Pilipinas. So, para sa akin, isang ano na to, parang good news na to para sa mga biktima kasi mas mabilis yung proseso ng hustisya doon sa Amerika. At doon, meron siyang mga kaso. Later on, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yon. Alright, so let's watch this first. Apollo Kibuloy's legal counsel is urging the Philippine government to let local courts handle his cases first before deciding to send him to the United States. Lawyer Israelito Torion says they have yet to receive an official document proving Ayan, ang mga uh, Duterte lawyers. Yan, mga loyal yan sa mga that there's Duterte. indeed an extradition request for the delivery of Kibuloy to the U.S. If the reports are true, Torion says they respect the prerogative of the U.S. government to make such a move for the extradition treaty between Washington and Manila. However, he cites Article 11 of the treaty, saying that it's within the discretion of the requested state whether to extradite Kibuloy. Oh, that's correct. So it's depends on the state yung gagawa ng extradition kung papayagan ng state itself. Kaso nga lang syempre, both ways dapat meron silang agreement at dapat makipag-bigayan, 'di ba? Kung meron kang i-extradite from the US to the Philippines, dapat good faith yung ginagawa nyo. Kibuloy. Torion says this is considering that Kibuloy already has pending cases in the country. Article 11 specifically states if a person is being prosecuted or serving a sentence, the extradition can be temporarily arranged, wherein the person will be returned to the requested state. The article also says the requested state can choose to delay. O yan. So, pwede daw yung requested state may postpone the extradition proceedings while yung sentence ay ginagawa dito sa Pilipinas. Pero hindi ayaw nilang yung main points nila dito is ayaw nilang matuloy yung extradition doon sa Amerika. Dapat dito siya litisin sa Pilipinas. Okay? Yun paglilitis sa Pilipinas, alam niyo naman guys, at doon sa Amerika mas mabilis at tapos patas yung pag-trial, o, di ba? So hindi nila gusto pumunta doon si Kibuloy kasi magiging unfair daw. Natatandaan ko dati may sinabi silang ayaw nilang malitis doon sa Amerika kasi doon sa Amerika ano daw yung paglilitis sa isang hindi na babagay sa isang Pilipino. Dapat daw sa Philippine court. O ngayon, may requested na, di ba? So, let's see how it goes sa darating na panahon. Extradition until the person's prosecution or sentence is completed. Torion says their camp hopes the Philippine government will exercise its sovereign option to try his client's cases in this jurisdiction first Yan. Kasi takot sila eh. Takot na ayaw nilang mapunta doon sa Kibuloy. before deciding whether to transfer him to the U.S. He likewise acknowledges that under Article 9 of the treaty, the U.S. can even request the provisional arrest of Kibuloy. But Torion points out that a request for provisional arrest might not be necessary. He notes the lack of urgency since Kibuloy is still detained at the Pasig City Jail, awaiting the resolution of his motion for reconsideration on the denial of his bail petition. Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez earlier confirmed that the U.S. is seeking to extradite Kibuloy. However, both the Department of Justice and the Department of Foreign Affairs say they have not yet received the documents. DOJ spokesperson Miko Clavano says that under the Okay, anyway, yun na yun guys. So, si
si Ambassador to the US, Romualdez, sabi niya ay malapit yung magre-request na yung US to extradite Apollo, si Kibuloy. Pero yung ating DOJ tsaka yung DFA wala pa silang nare-receive na documents. So definitely soon magre-request yung ating magre-request yung US to get Kibuloy papuntang Amerika para doon maano yung kaso niya. At natatandaan ko, yung isa sa mga abogado na naging presidente ng Bar of the Philippines, sabi niya, pwede daw yung kaso niya doon sa Amerika gawin at doon yung kanyang presensya while yung kanyang kaso dito sa Pilipinas ay uh, kumbaga na ginagawa rin, di ba? So both ways can happen. At pwede 'yon. Pwede daw patuloy yung kaso doon while dito ginagawa rin, di ba? Now, ano yung mga kasong laban kay Apollo Kibuloy? Pakita natin dito. So sabi ko sa Gemini, at ito yung mga sources na galing sa FBI, yan, nakita nyo yan. At sabi dito, meron siyang conspiracy to engage sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. So, natatandaan nyo, ang daming mga batang pinapasok daw sa kanyang kanyang chamber, di ba? At nakakainis na itong mga ito. Tapos ano pa? Sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. Hindi niya dapat daw kung mag-travel ka by your own plane, bawal daw yung perang napakalaki bago ka mag-travel sa ibang bansa o papunta sa iyong bansa. Tapos I remember also yung isa sa mga kanyang alagad na aresto doon sa sa airport at si Apollo Kibuloy nakauwi ng bansa. So nakatakas siya while ang kanyang kasama inaresto ng mga US federals or authorities. Tapos meron daw sa kanyang eroplano, merong isang anong tawag doon? Yung tinatawag nilang parts ng baril ay nandun daw sa kanyang eroplano. So, itong mga bagay na to ay napaka-tindi, kumbaga akusasyon sa kanya. At meron ng mga prueba. At dito sa Pilipinas, bilang isang pastor, di ba? Ang dami nagrereklamong babae. Kaso nga lang, doon sa kanila sa Davao City, hindi siya mapakulong. Kasi nga hawak nila yung Davao City. Di ba? So, kaya ba to ng powers ni Kibuloy? Kaya niya bang i-stop yung pag-aresto sa kanya? Pagkuha sa kanya ng US state papuntang Amerika? Siguro dito hindi na siya yung kanyang kapangyarihan bilang anak daw ng Diyos. Ginagamit pang Diyos natin. Dito titingnan natin kung bibilib o mapa-stop niya kaya yung pag-extradition. Okay, guys, if you have any comments or suggestion, please, yes, you can write. And I'll see you in the next video. Salamat po sa pakikinig.